tinutulak ng kahirapan ng maraming Pilipino na maagang magbanat ng buto. Sa kabila ng murang edad at batang katawan, ang Pilipinas ng araw ang ikalima sa pinakamahirap na bansa sa Timog Silangan Asya sa ngayon. At may halos 6 na milyong bata na ang naghahanap buhay upang suportahan ang sarili at kanilang pamilya. Bakit nga ba dumarami ang kanilang bilang? Isa ba itong siklo na hindi na matatapos? O tila isang sumpa na nagpapasalin-salin sa bawat henerasyong dumarating? Ako po si Marvin Felizmiña, 11 years old na po ako. Tatay ko po ay isang magsasaka. Ako po ay tumutulong po ako sa sarili po naming bukid. Sumasama po ako kasi para matulungan ko po sila. Tatlong araw nang halos walang tigil ang ulan. Ang mga tanim na mani ng pamilya ni Marvin ay nanganganib ng masira. Isang araw po, tinawag po ako ni Papa na magbunot ng mani kasi pag hindi na po namin binunot, masisira po. Yung binunot po namin yung minsan po ay matinik. Mahirap po magtrabaho pag umuulan kasi malamig. Nagtrabaho po ako kahit gino na po ako para matapos na po. Wala silang perang makukuha sa pag-ani ng mga manding ito. Pagtatrabaho nila, bayad nila sa mga bigas na naipahiram na ng may-ari ng taniman. Pwede mong tignan yung kasaysayan ng child labor sa kasaysayan ng ating bansa at ng mundo in general that way. Kung titignan natin yung buhay halimbawa ng mga katutubo ng indigenous peoples, before there was like capitalism or industrialism sa ating bansa, kasama yung mga bata sa gawain ng mga magulang. No? Si batang lalaki kasama ni tatay sa paghahunting. Si batang babae naman kasama si ni nanay doon sa gardening, doon sa ng household chores. And why is this? Kasi
Yun yung educational system nila before. Ito yung form nila of socialization. Para yung mga bata, they absorb, they learn their future roles as adults, no? Kung sila yung malaki na. Yung trabahong pang-agrikultura is basically family labor. Especially kung yung forma ng pagbayad, yung pakyawan system nga, yung piece rate na tinatawag natin, na si tatay bilang head of the family, makakatanggap lamang ng bayad kung natapos niyang trabahuin yung isang ektarya halimbawa. No? So in the mind of the tatay, dapat all hands on deck. Lahat ng miyembro ng pamilya tutulong para in a shorter period of time, mas malaki yung makukuha nating pera. Ayon po kami magkakapatid. Ang panganay po ay si ate ko po, Juan. Sumunod po si kuya ko, Dagon. Sumunod po si kuya ko po, Regson. Sumunod po si kuya ko, Christian. Sumunod po ako. Sumunod po ang bunso, si Ryan po. Minsan po, walang makain. Sa isang araw, isang beses lang po kakain. Bakit hindi ba sapat ang kinikita nila tatay mo para sa inyo? Hindi rin po. Kuwan lang po. Kasi may panon-panon naman pong pagtatanim paggagapas. Hindi naman po dire-diretso. Putol-putol din. Ibagang kumakain yun. Tulad ni na Regson at Marvin, bata pa ang kanilang tatay nang magsimula na magtrabaho sa bukid. Grade 6 lang ang tinapos niya sa pag-aaral. Minsan po, nagbubuhat po ng inumin nila. Minsan po, nagpapadanom. Ano nagpapadala? Yung tubig po. Mangunga po kami dun sa kali. Tumutulong din po ako na nagtatanim. Mahirap po magtanim kasi mainit. Tapos makitang po sa likod.
araw po, nung naggapas po ako, unang-una po yun, natamaan po yung kamay ko, nasugat. Isang linggo na naman po, magaling na. Hindi po ako natakot. Naiingit na po ako sa mga kapatid, kaya sa mga pinsan ko po kasi sila may pera, ako wala. Kaya naisipan ko pong mag-ipon din. Kaya po ako nagsasaka. Gusto ko pong magkapera noon kasi yun nga po, pangailangan po sa bahay. Tumutulong din po sa magulang. Bakit mahirap po yung buhay nila? Opo, sobra po, mahirap. Buwanan niya po, ang buwan nun. Una po pagtatanim, tapos maghihintay na naman po hanggang mamunga, tapos aaniin na naman. Mga po, 3 buwan po. Kung baka nag-time ka ngayon po, maghihintay ka po ng 3 buwan, pwede na po mag-ani. Ang kinikita po sa pagtatanim, 200. Pati rin po sa gapas. Yun. Sa kuliglig naman po, per oras po kami. Kunyari po, ang per oras ng kuliglig binabayaran po 200. Sa amin po yung 50. Sa 150 naman po sa may-ari. Paano pagkatapos ng buwan? Wala na naman po. Nganga na naman. Eh, ano po gagawin niyo pagkatapos magbigkis? Bago matapos mabigkis, sila nang maghakot. Hintayin na lang yung mahakot bago kami mag-gate. Ang child labor ay yung isang trabaho, no, na ginagawa ng isang bata. At pag sinabi nating bata, yun yung below 18 years old, na mapanganib, dinideprive siya sa kanyang opportunity to be in school, at dinideprive siya sa kanyang opportunity to grow properly. No? It's an economic activity. Pero ito ay nang-aagaw sa kanya ng kanyang pagkabata. Kasi yung pagkabata dapat devoted yun to education. It's just that pag nung pumasok yung industrialismo, kapitalismo, yung medyo mas maigting na yung production. Hindi na siya as laid back as agriculture. Nung ang mga bata ay naging bahagi na dito, klaseng ekonomiya, grabe na yung pagiging harsh ng environment, pagiging hazardous ng environment. Meron akong data na nakita na as early as 1928, may nasilip na ng mga child laborers dito sa Maynila. No? At interestingly, mga around 900 of the 1,200 ay involved in the cigarette trade. One of the first conventions na ipinasa namin, yung convention number 5, setting the minimum age for work at 14 years old. We're becoming worried na ang mga bata ay na-exploit dito sa economic activities. Okay, ang isa ding aspeto ng child labor which can be found in most of the cases, no, lalo na sa isang agricultural setting at informal setting. Itong unpaid family labor, ito yung cases na yung bata contributes to the family income. Pero siya mismo wala siyang natatanggap na pera. Bali, bayad na sila tapos ano na lang sila yung ano nila, yung araw nila, bayad na yon. Bali, in advance na yung bayad tapos para may magamit din sila sa pangkain nila, pambili ng bigas. Wala pa akong nakukuha na pera tumutulong sa papa. Okay lang sa'yo yun. Opo, Bakit? para matulungan lang po sila. Ang pagdating ng takip siling ay tila biyaya para sa pagod na katawan ng isang paslit. Na nangangarap na
sa kanyang paggising ay may maginhawang bukas na darating. Kapag walang makain, hindi lang ang mga nakakatanda ang gumagawa ng paraan sa pamilya ni na Marvin. Para saan yan, nak? Pangkuha po sa palaka. Yung pain nyo? Opo. Isang po nanguha din po kami ng palaka sa palisdaan. Niluluto po minsan po at tinitinda. Salamat po. Yan yung kinakain ng palaka? Opo. Kapag wala pong ginagawa, namiminit po para kumita rin ng pera. Tapos pagkatapos po noon, kung hindi tinatamad, mamamalaka ko din po. Ganun po ang ginagawa namin. Ang kita ko pa sa pag-iisda, 50 po. Conforme po sa bibili. Kung magkano po yung bibili. Kung maraming huli. Ganun po. Nangunguli po kami ng palaka sa mga palisdaan po. Kahit saan sa po dyan, hanapin ko saan po may palaka. Gala-gala. Tutuhog-tuhog namin tapos iuwi na. Tapos kung wala pong ulam, pang ulam. Kung pan po, bibenta po. 1 kilo po 100. Hindi po araw-araw yung pamamalaka namin. Minsan-minsan lang pong paghuli namin ng palaka. Kung may mahuli po, bibenta. Pang ulam, kung konti lang po pang ulam. Kung wala pong isda, walang palaka, maghahanap po kami dyan sa mga kapitbahay kung gusto po nila magperam ng bigas. Yan po. Ipaperam naman po sila. Babayaran po pag nag-ani po kami. Ate, bili ka daw po ng palaka. Lo, bili ka po ng palaka, Lo. Pahingin yun na lang para makaulam naman ako ng palaka.
May mga cases din na yung remoteness ng lugar. And here we see happening in agricultural communities in rural areas. No, na kung malayo yung school at gagastos pa ng malaki at para pamasahe or maglalakad ng malayo, mas gugustuhin na lang ng mga bata na maiwan sa community at tumulong sa economic activities ng kanilang community. No? Bintan mo na lang sa iba, walang pambili. Sige po pala, sige po. Posible ring cause is yung pull factor na tinatawag natin, na may market talaga for children's work. So halimbawa, in mining, for example, and merong mga narrow na tunnels, no? Ang kasya dyan yung mga bata lang. So may market for that. Bili ka po ng palaka. Palaka po. O sige, alam mo ito eh. Kitan ka man. Pakita mo dyan. Magkano to? 150 pa yan, te. Wala nang tawad? Sige po, Sandaan. 150 na lang po. O sige pala, kunin ko na. Thank you po. Sige. Sige po, ante. John, anong gagawin sa sandaan yan? Pan po. Pambili po ng bigas. Mag-uong na lang. Natatanggal mo? Laman niya. Ang loob. Sa oras ng gutom at kagipitan, wala nang pipiliin ng mga sikmurang kumakalam. Okay ka na ba? Nabayagin ang mga kwento, taon na kundi. Bata pa ako, natuto na ako magsaka. Tinuruan ako ng tatay ko. Hindi na ako pinag-aral dahil naruan na ako mag-araro. Kasama pa, di na ngaroon kayatad. Hindi na ako pinag-aral ng tatay ko dahil ang katwiran niya, nabubuhay naman kahit walang pinag-aralan. Saka walang katulong ng tatay ko sa pagsasaka. During the American period, no, as early as 1923, meron ng act na inilabas na setting minimum ages for particular tasks. No? Like for example, kung ikaw ay dealing with poisonous chemicals, bawal ito gawin at a certain age. No? Walang universal na minimum age, kundi per task. No? Then in 1930, nilabas yung revised penal code. Meron siyang penalties for, halimbawa, exploitation of children. Tsaka yung dyan lumabas yung tinatawag natin corruption of minors. Ang definition of niya of child labor was more yung debt bondage, yung trabaho ng bata ang pangbayad sa utang ng mga magulang. Yun yung kanyang pagtingin at that time. When the labor code was passed in 1974, siya na yung nag-set sa minimum age sa Pilipinas at 15. And then if you move further, by 1992,
lumabas yung 7610. Ito yung anti-child abuse na act, no? But it was about child abuse in general. Kabilang nga larag sa tawagan ng arod. Alanganin mo. Masaya naman ako sa estado ng buhay ng mga anak ko. Pare-parehas kaming magsasaka. Buntot ka de. Awan na, kasano. Ayaw na ng mga apo kong makatapos ng pag-aaral. Dito na lang sa barangay namin, hindi na sila makatapos. Kaya magsasaka na lang din sila. Hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi ang mga magulang ni na Regson at Marvin. Maghapon silang wala upang dumiskarte ng pagkain para sa kinabukasan. Naubos na kasi ang perang kinita nila sa paggagapas ng palay na nakuha na nila bago pa ang panahon ng gapasan. Minsan po, wala po si mama at si papa kasi po naghanap po ng mga gilap po na pera po para pambiling bigas. Bakit? Kung, Kaya po, kaya po kung minsan wala sila, naiiwan lang kayo dito? naiiwan po. Hindi ka na. Kahit hindi nakapag-almusal, kailangan ng kumayod ng buong pamilya. Alas 7 pa lang ng umaga, nagtutungo na ang lahat sa bukid. Sa araw na ito, hindi kinaya ni Marvin na bumangon upang tumulong sa paggapas ng palay. Hindi man po, pagkatapos po ng hapon, masakit. Tapos sa pagising po sa umaga, masakit din po. Pero diretso rin po, pagtatrabaho pa rin. Ano yung mga masakit sa katawan? Dito po, sa likod. Dito na lang po sa mata. Ano ginagawa mo pag masakit mo ng katawan? Wala po, kailangan din po magtrabaho rin. Trabaho na naman po. Kasi pag nasanay naman po, pag diretso po ang trabaho, hindi naman po sasakit. Masasanay po eh. Tumigil
tumigil po ako sa pag-aaral ng grade 2 po. Mas gusto na pong kumita. Kasi po pumasok. Minsan po naisip din po na kasi mas mahirap po pag walang pinag-aralan. Hindi pa ako marunong gano'n pong magbasa po. Pero magsulat po marunong. Magbilang na. Alagaan mo na. Pinagmamalaki ko ang pagsasaka dahil ito ang kapalaran ko. Wala na akong pangarap sa mga apo ko basta magsaka na lang sila. At po kami lahat po na magpapamilya, pati po si Lolo. Pagsasaka rin pong kinakasnan na trabaho. Pati po rin si Papa. Ganun po. Lahat po kami. Hindi ko na po gusto magtrabaho ng iba. Yun na lang po pagsasaka. Hindi mo ba naiisip na baka mas maraming kita o mas gumanda yung buhay mo? Hindi po. Di po nakakayang magsasaka. Kasi marangal po yun na trabaho. Sa edad na 11, grade 3 pa lang si Marvin. Pero hindi naman siya nag-iisa. Maraming tulad niya ang huli ng edad sa kanilang baitang sa eskwela. Kasi sa Barangay Dalipawod, ang main occupation ng mga parents dito ay pagsasaka. Kaya nakikita natin na ang mga bata rin dito na mga mag-aaral, kung minsan, hindi lang minsan, may mga nagpapaalam na sila ay sasama sa mga magulang na makikigapas. Kinukonsidera naman ng mga teachers ang pagpapaalam ng mga bata kasi nga wala naman silang pagkukunan ng ibang bibili ng mga pagkain kung hindi nga doon sa pakikigapas nila o kaya'y tutulong sa pagtatanim. Usually tell him. Gusto ko pong maging pulis. Pag graduation po, nakikita ko po yung mga pulis. Maganda po yung suot. Ayaw ko lang po magiging magsasaka kasi mahirap po. Bakit mo nasabi na mahirap? Kasi nasubukan ko na po. Kung papipiliin ka na may halimbawa ang si papa mo magkaroon ng trabaho, anong gusto mong maging trabaho niya? Tanod. Para may magbabagay po sa amin. Sa araw na ito, wala na ring maisaing na bigas si Tatang. Kailangan niya maglakad ng halos 2 kilometro upang manghingi sa kanyang anak. Talagang nakuha. Mahirap ang buhay dahil bawat isa sa mga anak ko, binibigyan ko pa ng parte sa sinasaka ko. May pangarap pa po ba siya para sa mga anak mo? Wala na akong pangarap para sa mga anak ko. Gusto ko na lang mamatay. Mamatay ka na? Hmm. Bakit po? Kasi Mahirap ang buhay, mas mabuti pang mamatay. Hindi ako nagsisisi na hindi nakatapos ang mga anak ko dahil yun naman ang kagustuhan nila. Kahit gusto ko sila makapag-aral, ayaw naman nila.
uri ba gano'n kaya Yung mga apo kong hindi nag-aaral, wala akong magagawa kung yun ang gusto nila. siguro may pamana mi kanyada. Ang tanging may pamamana namin sa mga anak namin ay ang pagsasaka. Wala po akong pangarap. Hindi na rin po siguro maaabot po eh. Yung pagkakaroon po ng sariling lupa at bahay po. Wala lang po kasi napanarang nga po yun sa bukid po. Kaya nawala na rin po sa isipan ko yung pag-aaral. Kaya. Hindi po ako naiinggit sa ibang bata kasi po sanay na po ako magtrabaho. Tingin ko po magtatrabaho ako hanggang sa kagaya po ni tatang hanggang sa pagtanda niya.